habang ang iba ay nagtatanim sa lupa upang umani. May mga taong naghahanap ng ani sa bundok ng basura. Kadalasang maririnig sa matatanda ang kasabihang, kapag may tiyaga, may nilaga. Mga salitang nagpapaalala na ang pagsisikap ay unti-unting nagluluto ng tagumpay. Isa lamang ito sa mga katagang pinangahawakan ng mga taong patuloy na naghahanap ng halaga sa itinapon ng iba. Kilala sa lunti ang tanawin at matayog na bundok ang bayan ng Montalban. Ngunit sa lilim nitong ganda ay matatagpuan ang nakakasulasok na bundok ng basura. Tahimik na saksi sa kwento ng araw-araw na pamumuhay ng mga tao sa sitio Sagingan. Nginig ng lupa, malakas na busina at usok na nagmumula sa malalaking truck ng graba ang unang sumalubong sa amin patungong sitio Sagingan. Ngayon, makikita natin kung gaano kahirap pumunta sa lugar na to. Grabe yung putek at dito pa lang, naaamoy na natin yung pinaka mabaho. Masangsang talaga yung amoy. Pagpunta pa lang dito, hindi mo nakakayanin kung hindi ka sanay sa ganitong amoy. Matapos ang mahigit kalahating oras ng aming paglalakad, narating namin ang sitio Sagingan. Bumungad sa amin ang bundok ng basura na humalo ang nakalalasong amoy sa simoy ng hangin. Ang Rizal Provincial Sanitary Landfill ay pagmamay-ari ng isang pribadong sektor na International Solid Waste Integrated Management Specialist Incorporation. Ang 50 hektarya ng landfill na ito ay tumatanggap ng hindi bababa sa 3,000 tonelada ng basura mula sa Metro Manila at karatig syudad araw-araw. Ang bundok ng basurang ito ay nagsisilbing himlayan ng mga kagamitang patapon na at hindi na muling mapapakinabangan pa. Sa kabila ng nakalalason na hangin at walang hanggang basura, may mga tao pa rin pinili ang manirahan sa sitio Sagingan. Ayon sa kanila, mananatili sila rito habang buhay sapagkat nandito ang trabaho na sanay sila. Pangangalahig kung tawagin ng mga tao rito ang paghahanap ng kalakal sa bundok ng basura. Sa isang maliit na tindahan ay nakilala namin si Ate Charmaine. Dati kami sa Payatas B. Doon kami din sa landfill din kami. Doon kami sa baba. Tapos nirelocate na yun kasi nga, 'di ba, gumuho yung kabilang basurahan. Baka kami naman ang susunod. Kaya hindi na kami nagmatigas-tigasan. Sumunod na rin kami na i-relocate kami nila dito. Dito kami napunta sa Montalban. 2000, kami napunta rito? 2006 kami napunta rito. Ganito na po ba agad yung... Hindi. Ano po? Ano pa lang siya, mga bundok pa to dito. Tapos marami pang kahoy, okay pa yung mga mga sapa, magaganda. Tapos pwede ka pang maligo dyan sa mga, minsan madaanan dyan sa may sapa na yan, pwede nyo pang paliguan yan. Maganda talaga siya. Ayan, basurahan, pero nandyan talaga ang pera. Kasi halos lahat dito sa San Isidro, yan yung inaasahan eh. Kung magtrabaho ka, hanapan ka ng maraming ID, marami pang gagawin, maipasa mo. Diyan, isang ID lang, at saka uniform. Makapaghanap buhay ka na, malaya ka pa dyan. Noong unang punta namin sa sitio Sagingan, ay pumukaw sa atensyon namin ang batang tila ginagawang palaruan ng bangin na hindi alintana ang panganib. Nakilala namin dito si James, anak ni Ate Charmaine. Hindi yung mama mo yung nagsasabi na mga lakal kayo. Kayo mismo. Gusto. Bakit? Kasi wala pa akong pera pang gastos. Gusto Gusto ko lang magkapera. gusto mo sarili mong pera. Gusto mo pinaghirapan mo mismo. Hindi kayo natatakot? Hindi naman, kasi madali lang naman yun eh. Bakit? Bakit madali? Di ba kayo natatakot na matetano, masaktan? Hindi po kasi kapag aandar na yung bulldozer, nagpipipip po. Kaya alam na po namin kapag Pag may bulldozer na. Sa murang edad ay hindi niya alintana ang panganib ng pangangalahig sa bundok ng basura.
dahil ayon sa kanya, kabisado at sanay na raw siya kung paano gumalaw sa ibabaw ng basura. Kunyari, papapiliin ka. Titira ka sa magandang bahay. Pero iiwanan mo to. Hindi. Ayaw mo. Ayoko din talaga. Kasi dito na ako lumaki. Dati nga bababayad. Yeah, paparenta na talaga yung bahay pero ayoko talaga eh. Ayaw din ni mama. Bakit? Kasi dito na ako lumaki. Mahal ko na yung lugar na to. Sa ilalim na nakapapasong init na dala ni Haring Araw, naabutan namin nag-aayos ng nalikom na kalakal si Nining. Anong ginagawa mo? Hinihiwalay mo yung mga Ganto. nakakailang ganto na sako. Depende kasi ngayon, parang konti lang to. Kunti pa lang yan. 4? Kunti pa lang to. Pwede ko ba subukan? Sige. Tara, subukan ko. Mabaho to, okay lang ba? Okay lang yan. Saan ko ilalagay? Dito. Hindi niya alam kung saan to galing mga basura na to, saang lugar. Hindi, yung iba subdivision lang to. Puro subdivision. Ayon sa kanya, natutunan niya ang ganitong trabaho mula sa mama niya hanggang sa sinubukan at pinagpatuloy na ito. Katulad ng iba, ito rin ang pangunahing pinangkukunan nila ng patustos para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ano kasi yun dati, nangangalayag yung mama ko. Sinumahan ko sila dito tapos katagalan, parang nasanay na kami. Nangunguha kami ng mga pinaglumaan na gamit ng mga tao kung saan galing. Gumuguho siya, maandar yung, di ba yung basura na yun sa taas? Oo. Maandar yung pababa. Para dumudulas. Oo. Dumudulas. Kasi yan yung ilalim yan, damo lang daw kasi yan. Kaya madulas pag umano yung basura. Dumadaos-dos ba? Sumasagi ba sa isipan mo na umalis sa ganitong lugar? Hindi naman. Hindi na. Kasi dito naman din kami nagkakapera, ba't kailangan pa namin umalis? Sanay na kami. Sanay na kayo. Di ba, mabantot nga kami, magkapera lang kami, okay lang. Magkano yung kinikita nyo? Minsan, 2,000, 2,500, ganun. Una kong umakyat ako dyan, tinignan kong 4 na bulldozer, tapos may mga dump truck. Nakakatakot kasi marami na rin namatay dyan eh. Sagasaan ng bulldozer, napitpit sila, tarsikan yung maano ka rin talaga. Delikado din talaga dyan. Tapos iba naman, yung paa, naabot ng paa, na sagasaan ng bulldozer talagang wala ng paa, dyan pa, nangangalahig pa rin, isa na ng paa niya eh. Paano ba to dati, bago maging tambakan ng basura? Fish pan, pinapaliguan to dati. Tapos sobrang lalim, nagpas tao. Pagkatapos paging fish pan, naging quarry. Quarry. Opo, quarry na. Sabay, tapos na nito na. Ito na, basurahan na. Tapos ngayon, may mga kadiring kanal pa nga dyan na kulay itim yung tubig eh. Kaya kumukulo yan pag pupunta ka dyan, may rinig mo yung kulo. Ganun. Buti hindi delikado, malaglag yan. Nakasunog nga din yan minsan eh. Nakakasunog. Hawakan ko na yun, sakit nga sa kamay niya no? Kapag sobrang init, ganitong lugar. Biglang ganito. umaapoy yan dyan. Nag-aapoy din. Kasi yung singaw ng lupa, parang may yung pergas yun sa ilalim. Kaya bawal daw magkapon dyan ng sigarilyo. Kasi once na mainit dyan, bigla daw lumilihit yun kasi kaya nagkakasunog. Ganon. Ilang linggo makalipas namin tumungo sa sitio Sagingan, nagulat kami sa nakakalungkot na balitang gumuho ang isang parte ng landfill. Grabe! Kawawa mga tao. Gumuho ang basura. Hindi namin alam kung may natabunan o wala. Nagulat lang din ako, biglang may mga dami nasigaw eh. Ayan mga tao, nasa baba na. Sabi ng kumukuha ng video, nakikita nila mula sa kanilang pwesto na nag-aakyatan ang mga tao. Nangyari ang pagguho 3:00 ng hapon noong Biyernes sa Phase 5 ng landfill. Marahil ay iiwasan ng karamihan ang manirahan sa ganitong uri ng pamayanan. Pero sa mga taga-sitio Sagingan, ang bundok ng basura ang nagsisilba nilang sakahan. Hindi gulay o palay ang kanilang inaani, bagkus mga kagamitang itinapon mula sa iba't ibang syudad ay nagiging kabuhayan at naihahain
sa pagkainan. Sa kabila ng alikabok, pagod at panganib, patuloy silang umaasang may mahanap na pag-asa sa walang hanggang basura. Ako po si Binibining Papi Tadley at ito ang kwento ng payak na pamayanan na sityo Sagingan.